Good morning to each and every one of us. Napakaingay po sa kapitbahay namin. Kabi-kabila, pukpok dito, pukpok doon. Pukpok, pukpok, pukpok. Grabe, as in. Napakaingay po. Pero, syempre, itong mensahe naman ng Panginoon ay hindi po maapektuhan ng anumang ingay. By the way, ang Panginoon po natin, no, is a provider. Ito ang gusto kong sabihin po ngayon sapagkat nitong mga nagdaang panahon po, ang dami pong mga delays personally na nangyayari po sa amin. Siyempre may kinalaman po yan sa financial. Then my sister, nakausap ko rin po from America, United States of America. Sinabi niya yung inflation is not that good anyway. Pero itong gusto ko sabihin, the Lord provides everything na kailangan ng kanyang mga anak. Meron pong verse sa Bible sa Psalms. Alam naman natin na the great psalmist, David, sinabi niya, kailanman hindi ko pa nakitang namalimos ng tinapay ang mga anak ng Diyos. Okay? So it's a very, very powerful verse for us Christians, believers of Jesus, to claim. Dahil ito pong verse na ito ay talagang effective po sa ating mga mananampalataya. Jesus will never ever forsake us. Lagi po niyang i-provide. Actually, mga hindi pa natin inihiling, binibigay po niya. Nagugulat na lang po tayo. At mapa needs and wants. Teka, ipaliwanag ko muna ang kaibahan ng needs and wants. Pag sinabi po kasi nating needs, ito yung talagang necessity na kailangan po talaga natin sa araw-araw, like food, 'di ba, water, ano pa, money. Yan, necessity po talaga yung mga yan eh. Pero pag sinabi mong wants, ito yung mga gusto mo. Halimbawa, nakakita ka sa Shopee, gusto mong bumili nito, gusto mong bumili ng bagong damit na maganda. Even cellphones, kung kaya mong bumili, bakit naman po hindi? Lalo na kung talagang kailangan mo. Sana mas maganda na talagang bago ka bumili, isipin mo muna. I mean, yung wants na talaga nakakapagpasaya sa iyo, whatever is that, okay lang naman po yun. Okay lang naman po yun. Pero sometimes kasi may mga wants na over wants ang tawag na pag nabili mo na, hindi ka na masaya. I mean, nandun lang po yung hype kapag ka nakita mo, iPhone 17 Pro Max, bago, kulay orange ang disenyo. Pagkatapos, excited ka. Magpre-order ka. Ako, I never experienced that pre-order. No, mga ganyan. Nakakabili po ako ng cellphone ko. Yung mga tamang halaga. Tamang halaga lang po tayo. No, yun, magpre-order ka, excited ka. Diba? Alam mo kung minsan ang dahilan na lang po kasi niyan ay yung para sikat ka, lalo mga Gen Z, para ikaw ay in, no? Hindi ka nahuhuli. No? Then pag dumating na, ito makinig po kayong mabuti. Pag dumating na yung order mo, nakalagay sa box, binuksan mo iPhone, hawak mo na, ginagamit mo na, wala na yung thrill, wala na yung excitement. Yan po ang sinasabi ko. Mas maganda yung mga wants na bibilin mo, ipag-pray mo muna, Lord, na why may excitement ako pag dumating po ito. At maski nandiyan na ginagamit ko na, excited pa rin ako. Make this thing usable for me. Okay? Ayun, kung mahilig ka naman sa music, kung order ka ng mga vinyl records, no? May kilala po ako, collector po siya ng vinyl records. I think mas maganda pong kolektahin yan kasi it brings a lot of good memories through music. Between movies and music, mas gusto ko ng music kasi ang music, kaya kanyang dalhin sa nakaraan. Tingnan nyo ha, lahat, yung parents namin, both our parents are gone. Nasa Panginoon na po sila. Pero, pag play ako sa Spotify ng isang music na nung kabataan ko, bumabalik po yung nakaraan na nandyan pa sila. Pag nag-play yung music, as if nandyan pa rin po sila. So yan, kung mahilig kayo sa vinyl records, maski mahal pa yan, I suggest go, go, go. Maganda pong hobby ang vinyl records sapagkat yan po ay musika. At ang musika po ay galing sa Diyos na si Jesus. No? Gusto niya i-enjoy po natin ang mga yan. So yan. So, may mga mahilig naman sa aso, bibili ng dog, mas maganda po yan. Kasi kasama sa buhay, no? At mahal tayo.
Yan. At yes, ayun po. Yun bang gusto ko po sabihin sa inyo. And iba-iba po kasi ang hilig ng mga tao. No? The Lord is good. Jesus is good. Why? Hindi nga lang wants mo ang kanyang pinagkakaloob. Pinagkakaloob din niya even your, hindi lang pala needs mo pinagkakaloob niya, even your wants, ibinibigay ng Lord. The Lord is good. The Lord is gracious. Okay? Sa gitna ng lindol, naglilindulan sa paligid, nakukuha mo pati wants mo because you're a Christian. At ang favor ni Jesus ay nasa mga Christians. Sino ba yung mga Christians? Makinig po mabuti. Ito yung mga tumanggap sa kanyang tinapos na gawa sa cross. Nananiwala na sapat na yung ginawa ni Jesus sa cross para maligtas. Hindi na kailangan ng works. Ang works lumalabas bilang resulta ng ginawa nating pagsampalataya sa ginawa ni Jesus. Works are just results of our faith. The most important thing, tiniwalaan natin yung ginawa ni Jesus sa cross, na yun po ay sapat na magpakailan-kailan naman para tayo'y mahugasan. Actually, hindi lang po niya hinugasan ang kasalanan natin. Ang kasalanan po natin ay kanya pong inalis, ni-remove. Kaya kung tignan tayo ngayon ng Diyos Ama, we are now shining as His Son, Jesus Christ. Ganon tayo kamahal ng Panginoon. We have a loving Father in heaven. And with that, yan ang maging angkla natin sa buhay natin. We should know that we are loved. 1 John chapter 3, verse 1. Sabi niya rito, see how the Father loves us, for He calls us His children. Tinatawag niya tayong children. Tulad na nakalagay sa John chapter 1 verse 12. To those who put his faith in Him, He gave them the right to become children of God. Tayo pala ay mga children of God. What an amazing truth na sometimes or most days ng buhay natin nakakalimutan natin. Huwag nating kalilimutan na tayo po ay mga anak ng Diyos. Hindi dahil sa mabubuting gawa natin, kundi dahil sa ginawa ni Jesus sa atin. Perfect finished work on the cross of Jesus. That's the only matter. Okay? That's the only thing na kailangan gawin ng tao. To put his faith in the finished work of Jesus Christ. And with that, buhay na walang hanggan. Pero habang nandito pa tayo sa mundo, makatitiyak tayo po ay kanyang binubusog ng mabubuting mga bagay, mahal niya tayo, iniingatan niya tayo, patuloy na proprotektahan, patuloy na gagabayan. Okay? Kung ikaw ay hindi pa anak ng Diyos, kung hindi ka pa nagtitiwala sa ginawa ni Jesus sa cross, magdasal tayo. Lord Jesus, I know I'm a sinner. Come to my life. I believe that you died para bayaran ang kasalanan ko, past, present, future. Lord Jesus, mula ngayon, ikaw na po ang driver ng aking buhay. Ikaw na ang piloto ng aking buhay. Lord Jesus, you are now my Lord and Savior. Amen. If you pray that simple prayer, I believe you got born again. You got saved. Read the Bible, share the gospel of Jesus, makipag-fellowship sa ibang mananampalataya, not sa institutional church, kundi pure fellowship bilang mga believers. It's high time na makalaya tayo sa mga denominational tawag dito, grounds na yan, sa mga denominational manipulators na yan, no? At tayo ay malaya na makapagsamba sa Panginoon sa Espiritu at sa katotohanan sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Yan lang po. It's not institutional. It's faith alone in Christ. And pure fellowship with our fellow believers in Christ also. Salamat po sa inyong panonood, no? At naway i-share ninyo itong Daily Good Vibes natin na channel para ito po ay dumami naman po tayo dito. Now may 5,000 na po tayo at paramihin pa po natin because si Jesus lang po ang bida dito. Wala na pong iba at wala na magiging iba. God bless.